Hindi. So, meron tayong A. Let's say, 2, 3. 2, 5. Then, from origin, using, may tinatawag kasi tayong scale factor eh. Kumbaga, yun yung dinadagdag mo. Dinadagdag or binabawas. Depende. Dinidivide or tinatimes. Of k equals 3. So, ibig sabihin, dahil positive siya guys, lumalaki yung graph or lalaki. Pero pag, pag fraction, diliit yun kasi babawasan mo eh. So, ano yung magiging A prime natin? So, di ba, ang rule na ito kasi pag ganito guys, is from xy mo, ibig sabihin, magdadagdag ka lang or mag-multiply ka lang ng k sa x mo, tsaka ng k sa y. So, mentally, kaya mo yung gawin, di ba? So, ibig sabihin, kung meron kang 2, 5, so, dahil meron kang scale factor na 3, so, magkakaroon ka ng 3 times yung 2 mo. Ito yung minamultiply natin na sa labas kasi kx nga siya guys. Then, yung 3 ulit times yung 5 mo dun. Wherein, ang kakalabasan nito is magiging 6 tsaka 15. So, hindi mahirap kabisaduhin. Di ba? Kasi nakakantok na talaga yung yung tono ko nakakaantok na. Naintindihan hindi. Pero ganun siya ginagawa. Iba na yung tono ko, no? Ang patulog. Iba niyan, tulog na nga eh. Tulog na kayo, di ba guys? Tama. Paano mag-solve 1 plus 1 ang bot? Dagdagan natin ito na example. Para maintindihan. Pero madali lang intindihin yun. Hindi yun mahirap. So, example. Ito, kunyari. Gusto mo siya i-graph, pwede. Kunyari, i-graph natin to. So, di ba ito yung A natin? Pero masyado malaki ni number, wag na. Tinamad. So, let's say meron tayong B. Alisan na. So, meron tayong B for example. So, yun. Tapusin ko lang tong let's say 4 tsaka negative 2. So, meron kang scale factor. Let's say 3. Ano ang kakalabasan niya? Ano yung magiging B prime mo? So, mentally kaya yun, di ba? Kasi mag-multiply ka lang naman ng 3. So, magkakaroon ka ng 4 times 3, magiging 12. Then, negative 2 times 3, magiging negative 6. Sabi, nag-enlarge. Kasi positive nga eh. So, kunyari, another example. Let's say C. So, let's say meron tayong C. Let's say negative 8. Tsaka 6. Then, meron kang scale factor. Let's say 1/2. Ano yung magiging C prime? Ibig sabihin, kada atong x mo, multiply mo siya ng 1/2. Or bali magdi-divide ka. Diba? So, yung negative 8 times yung scale factor mo na 1/2. Tapos yung 6 times yung 1/2. So, eto, magiging negative 4 tsaka 3. Pag fraction siya guys, lumiliit. Then kapag whole number, lumalaki.
reduction. Ito, enlargement. Ayun, ganun lang naman yun eh. Hindi naman yun. Pero what if meron kang triangle? Ito iba naman. Kunyari, shape na siya. So, let's say meron tayong triangle. Paano siya gagawin? So, meron tayong triangle. Let's say CDE. Then, let's say yung C natin is 1, 2. Then, yung D, let's say 4, 2. And yung E, let's say 1, 5. So, pwede mo siya i-graph para maintindihan mo. Then, meron tayong scale factor. Let's say ito lang para maliit. Hindi mahirapan. So, mentally kaya yun, di ba? So, lahat kasi na point, i-multiply mo lang na 2. I-multiply mo lang ng 2. Ibig sabihin. So, ito, magkakaroon tayo ng C prime, which is 1 times 2, which is magiging 2. Then, 2 times 2, magiging 4. Then, ito namang part na to, yung D prime. So, magkakaroon tayo ng 4 times 2, which is magiging 8. Then, 2 times 2, magiging 4. Then, para sa E prime, magkakaroon tayo ng 1 times 2, which is 2. Then, 5 times 2, magiging 10. So, ang gusto mo siya i-drawing, pwede na. Kasi madali na yun eh. Total, puro positive naman. At sa quadrant 1, gawin natin siyang ganito. So, pwede may plug yun. So, meron tayong 1, 2. So, 1, tapos 2 units. Ito yan. Ito yung C. Then, meron tayong 4, 2. So, 2, 3, 4, 2. Ito yung D. Then, yung 1, 5. 1, 3, 4, 5. Ito yan. Ito yung E. So, ito yung itsura nun. Shape mo. Then, pagdating naman sa enlargement niya, kasi meron tayong scale factor na 2 na whole number. So, yung C natin is magiging 2, 4. 2, then 4. Saan pupunta? Magiging magulo yung graph. Basta something like this. C prime, ito yun. Then, yung isa 8, 4. So, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 4 dito yun. Kapantay sila ng C. Magiging D prime mo. Then, yung E prime na 2, 10. 2, 6, 7, 8, 9, 10. So, bali dito yun guys, nakapantay. So, kailangan mo lang i-trace. So, ito yung magiging E prime. So, something like that. Hindi ko alam kung nabivisualize nyo. Pero, ganun siya ginagawa. Anyways, okay na yun. Nantok na ako. No, tama na yan. Basta man. Pero sana yung na-visualize. Pag hindi, okay lang. Pero kung gusto nyo, negative. Naglag. Eh, ano ko nawala. So, let's say negative. Ganun pa rin naman yun eh. Sabihin ko anong ilalagay mo na scale factor. Wala namang mag-multiply ka lang. So, kunyari, meron tayong D na 3, 4. Then, yung scale factor na ito, let's say negative 2. Mentally kaya na yun para makuha yung D prime. So, 3 times negative 2. Magiging negative 6. Then, 4 times negative 2. Magiging negative 8. So, ganoon na siya kadali. So, lumaki ba yun or lumiit? Lumaki siya pero bumaba. Kasi from quadrant 1, di ba nandito yung D natin na point. Then, napunta siya sa both negative. So, mapupunta siya dito part. Anyways. So, something like that. Huwag na kayo.
Pero kapag pala, dagdagan natin. Kapag yung scale factor is, let's say, yung k. So, kapag meron tayong absolute value ng k na greater than 1, ito nagiging big yung image. Then, kapag naman less than 1, sabihin mga fraction, smaller. Pero kapag exactly 1, stay the same to. Kasi pag nag-multiply ka ng 1, hindi naman magbabago yung itsura. Di ba?